Hi mga ate ko and welcome back to my channel. So today is Sunday. I'll be having a quick run in preparation sa mga coming races ko this coming month of March. Kaya samahan niyo ako. And I also need to create a content din kasi today. Kaya let's go! Hello guys, so today is it's 11:57 na guys. And the date today is bakit di ko alam yung date? February 22 today. So earlier nag-run ako and now naka-ready ako ulit because I will be having my CT scan today. So, actually long overdue na siya. Pero nung Thursday, dapat ako naka-schedule kaso hindi ko siya nagawa. Kasi not really feeling well talaga this week. Totally. Trinay ko nga lang ngayon na mag-run para lang at least malabanan yung sama ng pakiramdam ko. And I think naman I'm feeling better. Pero may colds lang ako. Kaya parang hirap-hirap pa din talaga ngayon. So, I have a 2:30 appointment for my CT scan. Dito lang naman yun sa Quezon City. But Quezon City in a way na since nasa far north ako, Quezon City siya malapit sa East Avenue Medical Center. So, dun siya malapit. So, I'm gonna travel pa around 1.5 hour, I think. So, it's already 11:58. So, maya-maya onte, kailangan ko lang umalis para hindi ako malate. Kasi nakalagay doon is dapat at least sana 30 minutes before the schedule. And nag-fasting na ako. Last na kain ko kanina yung sa Starbucks. Then, ay, hindi pala yung last na kain ko kanina. So, kumain ako sa Starbucks kanina after my run. And then, when I got home, kumain ako ulit ng rice. Konting rice. Then, yung coffee, then water, yun lang. Then, ngayon na lang akong kinain kasi 4 hours dapat akong magpa-fasting. And to be honest, medyo kinakabahan ako since this is the first time na magpapa-CT scan ako. So, that's for my neck kasi I'm done with an ultrasound. Tapos, pinasya ko na siya sa ENT. And then, sinabi niya may parang lump daw on my neck. So, I need to have a CT scan for further check. Tapos, ibabalik ko sa kanila yung result. So, I'm hoping, sabi naman dun sa diagnostic center, it will take about 1 to 2 days. So, I'm planning to go naman sa hospital kasabay ng luma ko on Wednesday. So, para sabay na silang dalawa since naka-work from home naman ako ng Wednesday. So, ayun. I'm gonna get ready na. Naayos ko naman na yung bag ko and other stuff.
magpe-prepare na lang ako ng onti-pais. Ayusin ko lang siguro sarili ko. Guys, na lang ako, konting touch up, perfume, and shoes, and I'm gonna be leaving any minute. Kaso kasi, the reason talaga bakit di pa ako aalis is because yung phone ko nag-charge pa rin. So, 79% pa lang siya. And normally, 90% naman tama na siya kasi hindi ko na siya pinapaabot na actually ng 100%. So, 90% sakto na yan. And, alam nyo, I'm really thinking of buying a new power bank kasi medyo mabilis nang malobat yung phone ko, especially if I'm doing videos and so pictures and whatever. Kaya parang, kailangan ko rin ng power bank. Any suggestion? Kung ano magandang power bank. There are a lot of power bank ako nakikita sa feed ko sa TikTok. Pero hindi ko alam kung ano yung pwedeng maging best. And sorry sa window ko, guys, kasi tinanggal ko yung curtain ko. Kasi yesterday, linis ako ng room ko. Nagpalit ako ng beddings and medyo naglinis ako. Actually, hindi pa siya tapos. Meron pa akong gagawin. But since I have a lot of lakad today, errands, yun muna uunahin ko. Siguro, tapusin ko yung paglilinis dito sa room ko mamaya once I got home. Kaya sige, ayun. So, let's go. Samahan nyo na lang siguro ako today sa mga errands ko. Diba? Sana makapag-vlog tayo later or whatever. Kahit konti lang para additional tips for the day. Pero since minsan tamad ako at the same time, and ayun nga, kinakabahan talaga ako for the procedure mamaya for the CT scan. I doubt mag-vlog ako. Kaya sige, let's go. In few minutes. I'm currently walking na palabas ng street namin and it's so hot. Ang init. And nagagamit ko na ulit yung payong ko now. Kasi for the last few days, lagi makulimlim, tas malamig. Ngayon, nagahain na yung araw. And I think summer season is coming. Init! So, I'm done with my agenda today and naka-face mask ako kasi galing ako sa diagnostic center. Walking na lang kasi I'm gonna be going home. Nakuha ko na yung film. May tusok-tusok din pala siya, guys. Pero yung mismong result, it will be 2 working days pa. Babae. Oo nga, doon. Pwede.
Hello guys, so good morning. Actually today is already Wednesday and it's 9:20 in the morning. Wala pa akong tulog. I had a shift last night from 7 p.m. to 4 a.m. Nag-work at home ako since Monday and Tuesday shift kasi sobrang lala ng pakaramdam ko. So, sinisipon ako, tapos medyo makati yung lalamunan ko. And because of that, nagpaalam ako if I can be able to work at home na lang for the meantime. Kasi hindi ko talaga kaya, lalo na ang bigat ng katawan ko. So, para siyang flu na hindi ko alam. Today, wala pa akong tulog and pinotes, nakaayos ako kasi after my shift, nag-ready na ako since today is Wednesday. Nakuha ko na yung mga lab test ko result last week pa. And dapat last week pa ako pupunta ng Ruma pero sobrang hindi ko kinakaya. Ewan ko, parang ang bigat talaga ng katawan ko for the past few weeks. Parang sa isang linggo, 3 days lang yung may energy ako and the rest, parang kailangan ko lang mag-rest. Pero hindi naman pwede kasi I'm working and kailangan ko mag-work. So, hindi yung possible. Kaya, ayun, pinilit ko na makapunta ako ng Ruma today. So, hindi ko pa actually nakausap yung doctor. Around kaninang mga 8:30 yata ako nakapunta ng hospital. Tapos, kumuha lang ako ng number, Q, para at least kahit wala pa yung doctor, may number na ako. Guess what? 10 pa kasi yung dating ng doctor. So, meron pa akong natitirang around 40 minutes to wait. Kaya umuwi muna ako. And that's one thing naman that I can say na advantageous or advantage dito sa place namin. For those who don't know, I'm currently living with the family of my sister. So, yung hospital dito sa subdivision where we're living is actually sobrang lapit. Walking distance lang siya. And I'm so happy kasi diba, sobrang easy access siya. If there's any emergency needed, which is ayoko naman mangyari, pero walking distance lang talaga siya. As in, sobrang lapit. Kaya mo siyang lakarin. Wala pa atang 1 kilometer if I'm not mistaken. Kasi paglabas lang namin dito sa subdivision, andyan na yung hospital. Super duper lapit lang niya talaga. Kaya advantage yun dito sa lugar ng ate ko. So, ayun. So, what I did, since kailangan kasing pumunta doon ng maaga for the number, dahil kahit wala pa yung doctor, they're already allowing naman na may queue or nagbibigyan sila ng number. And guess what? Kahit ganito, maaga na ako kanina. Wala pang 9, nandun na ako. I'm number 9 na sa pila agad. So mamaya pa ako pupunta. Gano'ng katagal pa or gano'ng karami pang tao yung mauuna sa akin. So, kaya kumuha na ako ng number. So, what I do is, umuwi muna ako, then balik muna ako mamaya around 10 something para konti na lang yung stay ko dun sa hospital since ayoko din naman talagang tumatambay sa hospital. Lalo na kapag it's like the situation that I have. Since I have a chronic illness, medyo dapat layo-layo tayo. Huwag tayo magkasakit as much as possible. Hindi ko alam, maybe because of the weather, kaya ako sinisipon ngayon at inuubo ng konti. Kasi technically, having a chronic illness, pag mayroon kang flu, doble siya talaga or triple siya sa normal person na nagkakasakit. So, pag sa akin, medyo sinisipon na ako. Mabigat na talaga yung pakaramdam ko. Like, sobrang hirap ng kumilos. Kaya, hindi dapat talaga tayo magkasakit, mga ate ko. Pero, hindi talaga siya maiiwasan. So, ayun. Kaya, nagpaalam na lang ako na mag-work at home nung Monday and Tuesday para at least hindi na ako masyadong ma-expose. Since ang dami nagkakasakit ngayon, it's flu season na. Kasi, parang, nag-change na naman na yung weather from super duper cold, diba, for the past few weeks and months. Ngayon, umiinit na naman, kaya parang common na naman yung sakit sa biglang pagbago ng climate. Kaya ayun, paalam muna ako. Then today,
nakaschedule naman talaga ako ng work at home, pati tomorrow. So, sasabihin ko na lang sa boss ko na for next week. I hope I'm feeling better na. So, next week, bubuong linggo na lang siguro ako mag-on-site para hindi naman nakakahiya. Ayun. So, siguro, I'm gonna be using this spare time. Actually, inaantok na ako. Pero pag nakatulog kasi ako, baka tuloy-tuloy siya. So, what I'm just gonna do is to just complete the content that I need to finish para masend ko and ma-approve na for posting. Also, siguro, tupunin ko na rin yung laundry ko kasi look ko, until na wala pa akong curtain sa background ko. So, maglo-laundry na ako ng curtain para matuyo na rin siya. Kasi, napaka-bare ng window ko. And since I have a night shift, mas better kapag may curtain, lalo na yung blackout curtain ko, para mas masarap yung tulog ko. Kaya feeling ko kailangan ko na siyang labhan. So, those are the things I'm gonna do. So, see you later, guys.